Dinala si Luffy sa palasyo kung saan nagulat si Hancock nang malaman niyang sinuntok ni Luffy ang isang Celestial Dragon. Ibinunyag ni Hancock na siya at ang kanyang mga kapatid ay dati ring mga alipin ng Celestial Dragons, pero pinalaya ni Fisher Tiger matapos niyang salakayin ng Mary Geoise. Si Fisher Tiger rin ang nagtatag ng Sun Pirates, isang grupo ng dating mga alipin. Dahil sa utang na loob, pinayagan ni Hancock si Luffy na gamitin ang isa sa kanilang mga barko. Habang nagdiriwang, nalaman ni Luffy mula kay Elder Nyan na si Hancock ay isa sa 7 warlords at tinawag na para sumali sa gyera laban kay Whitebeard. Nang malaman ni Luffy na ibibitay na si Ace sa Marineford, nagdesisyon siyang pasukin ang Impel Down para iligtas ang kanyang kapatid bago ito mailipat. Ang tanging paraan para makarating siya sa Impel Down sa tamang oras ay ang sumakay sa barko ni Hancock habang siya ay tutugan sa utos ng Navy. Biglang nagkasakit si Hancock, isang kakaibang sakit na ayon kay Elder Nyan ay pumatay sa dalawang naunang Empress. Kalaunan, nalaman ni Hancock na umiibig siya kay Luffy. Pumayag si Hancock na tumulong, sumakay siya sa barko ni Vice Admiral Momonga at itinago si Luffy sa ilalim ng kanyang balabal. Tinanggal niya ang pagiging bato ng mga tauhan sa barko at naglayag patungong Impel Down. Samantala, nalaman ni Sengoku na tumanggi si Jinbei, isa pang warlord, na lumaban sa paparating na gyera kaya ikinulong siya sa Impel Down. Nakarating din ang balita na nasira na ang lahat ng 23 barkong nagbabantay sa barko ni Whitebeard. Bumisita si Garp kay Ace sa bilangguan, nakiusap si Ace na patayin na siya upang maiwasan ang digmaan, pero sinabi ni Garp na hindi na ito mapipigilan. Ipinahayag din ni Garp na alam na ni Luffy ang tungkol sa kanilang pamilya, pero iginiit ni Ace na si Whitebeard lamang ang kinikilala niyang ama. Habang ang lahat ng Straw Hat crew ay nagsisikap, si Nami ay napadpad sa Wit Area, isang sky island kung saan pinag-aaralan ang agham ng panahon. Natutunan niyang gamitin ang weather ropes para pigilan ang bagyo. Si Frankie naman ay napunta sa Kerekori Island, isang lugar ng mga makabagong teknolohiya. Nanigas siya sa lamig pero kalaunan ay nailigtas, pinalitan siya ng tsaa imbes na cola kaya panandalian siyang naging kagalang-galang na gentleman. Si Chopper naman ay napunta sa Birdie Kingdom, kung saan ginagawang laruan siya ng mga higanting ibon. Ibinagsak siya sa isang kagubatan at doon siya nahuli ng mga residente na may problema sa mga nangingibabaw na ibon. Habang si Sanji naman ay napunta sa Kamabaka Kingdom, isang isla na puno ng mga okama, lalaking nagbibihis babae, in short mga bakla. Akala niya ay puro magagandang babae ang kasama niya pero nagulat siya nang madiskubre ang katotohanan kaya nagtatakbo siyang palayo sa kanila. Si Robin naman ay napadpad sa Tequila Wolf, isang nyebe at mapanganib na isla kung saan siya nahuli at pinilit na magtrabaho bilang alipin sa pagtatayo ng napakalaking tulay na tumatawid sa dagat. Habang si Usopp ay napunta sa Boan Archipelago, isang isla na puno ng mga kumakain ng laman na halaman, nakilala niya si Heracles, isang lalaki na pumayag na tulungan siyang mabuhay. Si Zoro ay napunta sa Koraigana Island, kung saan naroon din si Perona na dinala rin ni Kuma. Inalagaan ni Perona ang mga sugat niya pero palagi siyang kinukutya at pinipilit na manatili. Habang si Brook ay napunta sa Herehetarnia, isang mahirap na lugar kung saan napagkamalan siyang isang demonyong tinawag para maghiganti sa Long Arm Tribe. Dumating si Boa Hancock sa Impel Down at sinalubong siya ni Vice Warden Hannibal na mahigpit na nagpapatupad ng mga patakaran ng bilangguan. Ginamit ni Hancock ang kanyang kapangyarihan para gawing bato si Domino, ang inspection officer, pati na rin ang Denden Mushi na nagbabantay, kaya nakalusot si Luffy nang hindi napansin. Habang si Hancock ay nagpupunta sa level 4 upang makipagkita kay Warden Magellan, nagsimula naman si Luffy sa kanyang lihim na pagsalakay sa bilangguan. Samantala, nakatakas si Buggy the Clown mula sa kanyang selda sa level 1 gamit ang kapangyarihan ng Chop Chop Fruit, kaya hindi siya madaling mahuli ng mga gwardya. Nakita ni Luffy si Buggy habang tumatakas ito mula sa mga halimaw na bantay na tinatawag na Blue Gory, kahit laging nagtatalo, nagpa siya silang magtulungan para labanan ang mga gwardya. Habang naghahanda para sa digmaan, nagtipon-tipon na sa Marineford ang Navy at ang natitirang warlords. Nagulat si Sengoku nang malaman niyang hindi tinapos ni Kuma si Luffy at mas nagulat siya nang mabalitaan na nakapasok na si Luffy sa Impel Down. Ikinwento ni Buggy ang kanyang dating koneksyon kay Ace at pumayag siyang tulungan si Luffy na makababa sa mas malalalim na antas ng bilangguan kapalit ng bracelet na treasure map na nakuha ni Luffy mula sa Thriller Bark. Pinagdaanan nila ang Level 1 Crimson Hell kung saan ang lupa at mga puno ay puno ng matatalas na tinik. Gamit ang kanyang kapangyarihan, nakalutang si Buggy sa ibabaw ng mga tinik habang buhat si Luffy, pero nabigo ang plano ni Buggy na iwan si Luffy nang pareho silang mahulog pababa sa Level 2, ang Beast Hell. Dito, nakipaglaban sila sa mga mababangis na halimaw at muling nakasama si Mr. 3 na nakakulong sa level na ito. Nilabanan ni Luffy ang isang dambuhalang basilisk at tinalo ito gamit ang isang malakas na Gear Third Punch, kaya agad silang natunto ng mga bantay ng bilangguan.
Habang nagaganap ito, nakipagkita si Hancock kay Magellan, ang warden ng Impel Down na may nakakalasong katawan dahil sa venom fruit. Nagpasimulang magpakawala ng mga bilanggo si Buggy para lumikha ng kaguluhan, pero agad siyang nadismaya na magtakbuhan sa takot ang mga bilanggo dahil sa nakakatakot na pinuno ng lebel. Nagdesisyon ng tatlo, si Luffy, Buggy, at Mr. 3, na ituloy ang kanilang paglalakbay papuntang Level 3, Starvation Hell, habang palihim na nagpaplano sina Buggy at Mr. 3 na gamitin si Luffy bilang pain. Sa Marineford naman, nag-iisip si Sengoku tungkol sa sitwasyon, at naalala niya ang tanging taong matagumpay na nakatakas mula sa Impel Down, si Golden Lion Shiki, ang alamat sa mundo ng pirata. Sa Level 6, nagmumuni-muni si Jinbei tungkol sa nalalapit na digmaan dahil nasa ilalim ng proteksyon ni Whitebeard ang Fishman Island. Samantala, si Crocodile, na nakakulong malapit kay Jinbei, ay sabik na ring makita kung paano babagsak si Whitebeard habang nagpapatuloy sina Luffy, Buggy, at Mr. 3, hinarap nila si Sphinx, ang dambuhalang halimaw na nagbabantay sa Level 2, habang abala si Luffy sa pakikipaglaban, muling binalak ni na Buggy at Mr. 3 na iwan siya at tumakas, pero tila hindi na naman ayon sa kanilang plano ang mangyayari. Nagkataong nasira ng Sphinx ang sahig sa ilalim niya, kaya nahulog sina Luffy, Buggy, Mr. 3, at ang Sphinx sa Level 3, habang nagsimula naman ang isang malaking kaguluhan sa Level 2, habang pinapalaya ng mga bilanggo ang isa't isa, napadpad sina Buggy at Mr. 3 sa Level 3, isang mainit na disyerto kung saan pinapabayaan ang mga preso na mamatay sa gutom at uhaw. Natigil ang kanilang pagtakas nang sila'y mahuli ni Saldeth, ang commander ng Blue Gory Guards, gamit ang isang lambat na gawa sa Seastone, pero muli silang nailigtas nang masira ito ng nagwawalang Sphinx. Kahit gusto na sana nilang iwan si Luffy, napilitang magkasama pa rin sina Buggy at Mr. 3 dahil wala silang ibang daanan. Samantala, nagpapatuloy si Boa Hancock sa pagbaba patungong Level 6 kung saan nakakulong si Ace. Sa ibang bahagi ng kulungan, nalaman na isa ring preso si Mr. 2 Bon Clay na nakakulong sa Level 3, nadaanan ni na Buggy at Mr. 3 ang kanyang selda, pinalaya siya, at sinabi na naroon si Luffy para iligtas si Ace. Dahil dito, sumama si Bon Clay para tulungan si Luffy. Habang papunta si Luffy sa Level 4, dumating ang Navy sa Impel Down para siya'y hulihin. Si Vice Warden Hannibal ay pumayag na hayaan sina Buggy at Mr. 3 na makalusot, umaasang mapapahiya si Magellan. Hinabol si Luffy ni Saldeth at ng mga gwardya pero iniligtas siya ni Bon Clay, na ngayon ay desididong tumulong. Nakarating sila sa Level 4 matapos labanan si Minotauros. Tinalo ni Luffy ang halimaw gamit ang Jet Bazooka, pero natuklasan nilang ang Level 4 ay isang dagat ng kumukulong dugo. Wala na silang magawa kundi tumalon para makaiwas sa apoy. Ibinunyag ni Bon Clay na hinahanap niya si Emporio Ivankov, ang reyna ng Kamabaka Kingdom. Samantala, hinahabol pa rin ni na Buggy at Mr. 3 ang muling bumangon na Minotauros. Ipinadala ni Warden Magellan ang lahat ng puwersa sa Level 4 para sugpuin si Luffy. Bumagsak ang sahig kaya nahulog sina Luffy, Bon Clay, Buggy, at Mr. 3 sa Level 4, pero nakaiwas silang mahulog sa kumukulong dugo. Habang palis na si Hancock sa Impel Down, lumaganap ang balita na nagbanggaan sina Shanks at Kaido sa New World para pigilan ang atake ni Kaido kay Whitebeard. Sa Level 4, hinarang ni na Sadie at ng Demon Guards ang daan papuntang Level 5, naghanap sina Luffy at Bon Clay ng pagkain pero sinalubong sila ni Magellan. Kahit pinilit ni Bon Clay na umalis, nagpas siyang lumaban si Luffy pero hindi siya makalapit dahil sa nakamamatay na laso ni Magellan. Umiyak si Bon Clay habang tumatakbo palayo, natatakot na siya rin ay mamamatay kung lalaban siya. Samantala, tinangkang tumakas ni na Buggy at Mr. 3 pero nadakip sila ni Hannibal. Patuloy na lumaban si Luffy kahit nalaso na ang kanyang buong katawan, tinangkang gamitin ni Luffy ang Haki pero hindi siya nagtagumpay, pinabagsak siya ni Magellan at ipinatapon sa Level 5 upang hintayin ang kanyang kamatayan. Desidido siya na iligtas si Luffy, nag-disguise si Bon Clay bilang Hannibal at naghanap ng lunas pero sinabi sa kanya na wala itong antidote dahil narinig niya ang usap-usapan tungkol sa isang milagro sa kulungan. Pinuntahan niya ito kasama sina Buggy at Mr. 3 pero agad siyang iniwan ng dalawa nang sila'y lusubi ng mga mababangis na lobo. Kahit nasasaktan, hindi sumuko si Luffy sa hangaring iligtas si Ace, niligtas siya ni Bon Clay at nilabanan ng mga lobo, pero nanganganib silang matalo. Sa desperadong sandali, nagpakawala si Luffy ng Conqueror's Haki, kaya napatigil ang mga lobo. Dumating si Emporio Ivankov at iniligtas sila. Nagising si Bon Clay sa Level 5.5, New Kamalan, isang lihim na lugar sa pagitan ng Level 5 at Level 6 kung saan nagtatago ang mga bilanggo. Ipinakita ni Ivankov ang kanyang lakas, pinigilan niya ang isang cannonball gamit lang ang isang wink at kaya niyang baguhin ang kasarian ng iba gamit ang Hormhorn Fruit.
Sinabi ni Ivankov na nagmakaawa si Luffy na iligtas si Bon Clay kaya iniligtas silang pareho. Ibinunyag din ni Ivankov na siya ay isa sa mga opisyal ng Revolutionary Army at kaalyado ng ama ni Luffy na si Monkey D. Dragon. Nag-alok si Ivankov ng hormone treatment kay Luffy, pero binigyan siya ng babala na masakit ito at makakabawas ng 10 taon sa kanyang buhay. Kahit ganoon, tinanggap agad ni Luffy para mailigtas si Ace. Habang nagpapagaling si Luffy, inakala ni Magellan na mamamatay na siya at naghanda ng e-turnover si Ace sa Navy. Kahit na nabahala si Sengoku na nakapasok si Luffy sa Impel Down, nanatili siyang kumpiyansa kay Magellan. Matapos ang matinding sakripisyo at sakit, nakarecover si Luffy nang hindi inaasahan, nagulat ang lahat sa bilis ng kanyang paggaling, nagsimula silang magtungo sa level 6 kasama si Ivankov at ang mga newcomers na bakla. Samantala, nagpasimula ng kaguluhan sina Buggy at Mr. 3 sa level 2 para makatakas. Dinala na si Ace sa barkong Navy patungo sa Gates of Justice, habang naglalakad sila Luffy, Bon Clay, at Ivankov sa level 4, nakasalubong nila si Crocodile na nag-alok ng tulong kapalit ng kalayaan, bagamat ayaw ni Luffy, pinilit ni Ivankov si Crocodile na sumama, nakalaya rin si Jinbei at sumama upang pigilan ang digmaan. Nagpatuloy ang kanilang laban sa level 4, pinalaya ni Crocodile ang dati niyang tauhan na si Mr. 1 o si Das Bones, na sumali rin sa kanilang grupo. Samantala, dumating si Blackbeard sa Impel Down at sinimulang lusubin ang kulungan. Pinalaya ni Magellan si Shiryu, ang dating head jailer, para harapin si Blackbeard, pero pinatay agad ni Shiryu ang mga bantay na nagpalaya sa kanya. Nagtagumpay sina Luffy, Jinbei, at Crocodile na talunin ng Demon Guards. Habang nakipag-usap si Shiryu kay Blackbeard sa level 1, pinayagan niya itong magpatuloy sa kanyang plano. Hinuli ni Ivankov si Sadie, pero hinarang ni Hannibal si Luffy, matapang siyang lumaban, pero natalo rin siya sa huli. Sinipsip ni Blackbeard ang lason gamit ang Dark Fruit, kaya nakalaya sina Buggy at kanyang mga kasamahan. Sugatan man, hindi sumuko si Hannibal sa pagtupad sa kanyang tungkulin, pero bigla siyang inatake ni Blackbeard. Ibinunyag ni Blackbeard na plano sana niyang hulihin si Luffy para maging warlord, pero dahil nahuli niya si Ace, hindi na niya ito kailangang gawin. Sa galit ni Luffy, inatake niya si Blackbeard. Pero natalo siya dahil sa kakayahan nitong alisin ang mga kapangyarihan ng Devil Fruit. Pinilit ni Jinbei si Luffy na magmadali, nagtaka si Crocodile kung bakit handang mawala si Blackbeard sa posisyon bilang warlord, pero sagot lang ni Blackbeard, bahagi ito ng aking malaking plano. Dumating si Magellan at nilaso ng buong crew ni Blackbeard, sinubukan ni na Ivankov at Inazuma pigilan si Magellan para bigyan ng oras si Luffy. Nagplano sina Luffy at Jinbei na agawin ang isang barko ng Marines, tinulungan sila ng mga bilanggo na pinamumunuan na ngayon ni Buggy, pinaglabanan ni Mr. 3 ang Demon Guards at binigyan ng oras ang grupo ni Luffy, pero hinabol pa rin sila ni Magellan. Inilipat ni Magellan ang lahat ng barko ng Marines upang ikulong ang mga takas, gamit ang wax ni Mr. 3, nagkaroon si Luffy ng ideya na takpan ang kanyang mga kamao ng wax para masuntok si Magellan. Gumawa si Jinbei ng improvised draft gamit ang mga kasamahan at pinalipad sila patungo sa barko ng Marines. Ginamit ni Magellan ang kanyang ultimate move, Venom Demon, kaya napilitan sina Luffy at Mr. 3 umatras, nakakuha na ng barko sina Crocodile at Mr. 1 pero hindi sila agad makabalik para sagipin sina Luffy. Nakarecover si Ivankov at tinulungan si Luffy, gumawa sila ng daan sa sahig ng kulungan para makatakas, tinawag ni Jinbei ang mga whale sharks para sakyan ng mga bilanggo. Nakasampa na sa barko sina Luffy at ang iba pero nakasarado pa rin ang Gates of Justice, nag-disguise si Bon Clay bilang si Magellan at napaniwala niya ang mga taga-kontrol ng gate na buksan ito, kaya nakatakas sila sa huling sandali. Nalungkot si Luffy na naiwan si Bon Clay, pero tinanggap ni Bon Clay na ito lang ang paraan. Sa Transponder Snail, nagpasalamat si Luffy kay Bon Clay habang umiiyak ang buong grupo sa kanyang sakripisyo. Sa huli, natuklasan ni Magellan ang nangyari, pero huli na ang lahat. Samantala, iniligtas ni Shiryu ang grupo ni Blackbeard sa laso ni Magellan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng antidote. Mula noon, sumali na siya sa crew ni Blackbeard. Sa barko na kanilang ginamit sa pagtakas, nagdiwang ang mga bilanggo sa kanilang kalayaan hanggang sa biglang tumunog ang transponder snail ng Marines at ibinunyag na patungo sila mismo sa Marineford. Ibinunyag din ng opisyal na dati palang kasapi si Buggy sa Roger Pirates at may koneksyon siya kay Shanks. Dahil dito, pinagkamalan ng mga bilanggo si Buggy bilang isang alamat at pinaniwala ang isa siyang dakilang pirata. Sinamantala ni Buggy ang pagkakataon at buong tapang niyang sinabi na sasakupin nila ang Marineford at tatalunin si Whitebeard, kaya mas lalo siyang hinangaan ng mga bagong tagasunod niya. Samantala, dumating na rin si Ace sa Marineford.
Sa weather yacht, patuloy na nag-aaral si Nami mula sa matandang lalaki na nagpapakita ng kakayahang makatawag ng malalaking ulap ng ulan at nakakakulong ng mga bagyo sa mga bubble, dahan-daang nililipad ang isla papunta sa Sabao de Archipelago. Si Frankie, na bumalik na sa dati niyang enerhiya matapos ang kanyang T-overload, ay nilalabanan ng mga cyborg sa mekanikal na syudad, natuklasan niyang si Dr. Vegapunk pala ang gumawa ng teknolohiya sa isla, siya rin ang nag-modify kay Kuma. Dahil sa kuryosidad, pumasok siya sa laboratorio ni Vegapunk pero aksidenteng napaandar ang mga alarm. Sa Kamabaka Kingdom, desperadong pinipilit ni Sonji na makatakas mula sa mga Okama na walang tigil na lumalapit sa kanya. Hinamon niya si Caroline, ang pansamantalang reyna habang wala si Ivankov. Sa pagdaan ng panahon, unti-unting bumibigay si Sonji sa makukulay na buhay ng isla. Sa Torino Kingdom, inaalagaan ni Chopper ang isang sugatang batang ibon, umaasang kapag gumaling ito, matutulungan siya nitong makabalik sa Sabaody, ngunit bigla siyang pinaligiran ng mga tao sa isla na tinangkang hulihin siya pati ang ibon. Sa huli, iniligtas sila ng inang ibon, pero napagtanto ni Chopper na hindi niya alam kung kailan makakalipad ang ibon. Sa Tequila Wolf, nakakulong si Robin at pinipilit siyang ipagtapat kung nasaan ang kanyang mga kasamahan. Itinago ng kanyang mga tagakuha ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Si Soren, ang batang minsang naging kaibigan ni Robin, ay nagsisisi sa kanyang pagtataksil at nagtangkang tulungan siya. Isang unit mula sa Revolutionary Army ang naglunsad ng pag-aalsa. Pinalaya si Robin, at inanyayahan siyang sumama sa kanilang laban para palayain ang mga alipin sa paggawa ng walang katapusang tulay. Samantala, patuloy na nagsasanay si Usopp kasama si Heracles sa isla ng mga man-eating plants, desididong maging mas malakas para sa kanyang mga kaibigan, na natili namang sugatan si Zoro sa isla ni Perona, habang nagpapatuloy sa kanyang kalokohan si Brook sa isla ng mga naghihirap, kung saan pinaniniwalaan pa rin siyang isang Diyos. Sa Bowen Archipelago, paulit-ulit na inaatake si Usopp ng mga hayop at kumakain ng halaman, dahil siya ang pinakamahinang nilalang sa isla. Pinayuhan siya ni Heracles na kumain para lumakas, ngunit maling naintindihan ni Usopp, akala niya kakain lang siya ng marami para lumakas, hindi niya naisip na kailangan din niyang mag-ensayo, kaya nagsimula siyang kumain ng sobra bilang paghahanda sa mga susunod na laban. Sa kabilang banda, sinusubukan ni Zoro na mabawi ang kanyang mga espada pero hirap siyang intindihin ang simpleng direksyon ni Perona, ikinainis nito. Plano sana ni Perona na lituhin si Zoro para maatake siya ng negative hollows, pero bigo siya dahil si Zoro mismo ang paulit-ulit na naliligaw kahit walang nanlilinlang sa kanya. Sa huli, bumalik din siya nang hindi sinasadya sa kastilyo ni Perona. Makalipas ang ilang sandali, inatake siya ng mga anino ng halimaw na may mga sandata, kaya napilitang lumaban si Zoro. Habang patuloy na nagkakamali ng pagkakakilanlan sa kanya, inalayan si Brook ng mga tao ng isla ng kanilang natitirang pagkain, dahil akala nila kaya niyang protektahan sila laban sa Longarm tribe. Nang dumating ang tribo at dinukot ang isa sa mga babae sa nayon, nakiusap ang mga tao kay Brook na iligtas ito, kaya pumayag siyang tumulong. Habang sa Marineford, mga 3 oras bago ang pagbitay kay Ace, nagsimula ng magtipon ng 5 Warlords of the Sea para sa laban, pumwesto na rin ang 3 Marine Admirals para sa pagdating ni Whitebeard, ipinakita ang mga flashback ng mga makapangyarihang personalidad habang naghahanda sa digmaan, dinala na si Ace sa execution platform habang naghahanda ang mga Marine sa pagdating ng mga pirata ni Whitebeard. Habang papalapit si Luffy sa Marineford, nananatiling sarado ang Gates of Justice. Pag-akyat ni Ace sa plataporma, nagsimulang magsalita si Fleet Admiral Sengoku gamit ang transponder snails para ipahayag sa buong mundo ang isang nakakagulat na balita. Inihayag niya na ang ina ni Ace ay si Portgas de Rouge, at na binigay lamang nito ang kanyang apelyido kay Ace para maitago ang katotohanan, na si Ace ay anak ni Goldie Roger, ang Pirate King. Nabigla si Ace, pati na rin ang mga Marines at ang mga mamamahayag sa paligid. Habang nagsasalita si Sengoku, naalala ni Garp ang isang pangyayari ilang buwan bago bitayin si Roger. Ipinagkatiwala ni Roger kay Garp ang magiging anak niya at hiniling na protektahan ito. Matapos bitayin si Roger, nagsagawa ng malawakang paghahanap ang mga Marines para hanapin ang sinumang may koneksyon kay Roger. Sa matinding kagustuhan ni Rouge na iligtas ang kanyang anak, pinilit niyang itago ang kanyang pagbubuntis sa loob ng 20 buwan, pero matapos siyang manganak, namatay siya sa pagod. Kinuha ni Garp si Ace at pinalaki ito kasama sina Daden at Luffy. Habang patuloy pa si Sengoku sa pagsasalita, biglang may dumating na balita, ang Gates of Justice ay biglang misteryosong bumukas. Dahil dito, nakapasok si Luffy at ang kanyang mga kasama papuntang Marineford.
Nagsimula ang digmaan nang lumitaw ang fleet ni Whitebeard mula sa ilalim ng dagat, biglang umahan ang Moby Dick sa harap mismo ng execution platform, ikinagulat ng Marines, ipinakita naman ni Whitebeard ang kanyang nakakatakot na kapangyarihan mula sa Devil Fruit, ang paglikha ng malalakas na lindol. Ipinakita ang nakaraan ni Ace, dati siya na kapitan ng Spade Pirates, hinamon niya si Jinbei upang makaharap si Whitebeard, naging tabla ang laban nilang dalawa, subalit dumating si Whitebeard. Natalo siya, pero nakita ni Whitebeard ang kanyang tapang at tinanggap siya sa kanyang crew, kalaunan ay ginawa siyang commander ng isang division, ngunit nang traidorin sila ni Blackbeard at patayin si Thatch, nagdesisyon si Ace na siya na lang ang papatay sa Taxil, ito'y naging dahilan ng lahat ng nangyayari ngayon. Nangako si Whitebeard at ang kanyang mga kaalyado na ililigtas si Ace kahit anong mangyari, gumawa siya ng dambuhalang tsunami sa magkabilang panig ng Marineford, ngunit napigil ito ni Aokiji gamit ang kanyang yelo, lalong tumindi ang laban, nagbanggan ang mga commander ni Whitebeard laban sa mga Vice Admiral ng Marines, sinubukan ni Mihawk sukatin ang lakas ni Whitebeard sa pamamagitan ng isang malakas na slash, pero hinarang ito ni Jozo gamit ang kanyang katawan na nagiging diamante. Sumunod na umatake si Kizaru, pero nasalag siya ni Marco na nagbagong anyo bilang Phoenix. Inihagis naman ni Jozo ang isang dambuhalang iceberg, ngunit tinunaw ito ni Akainu gamit ang magma at pinabalik ng malakas na atake, hanggang lumubog ang isa sa barko ni Whitebeard, ngunit winasak lang ito ni Whitebeard gamit ang lindol. Habang nagiging mas magulo ang labanan, nagsimulang kabahan ang mga bagitong Marines gaya ni Kobe at Helmepo, dahil nakikita nilang madaling natatalo ang mas malalakas na sundalo. Biglang sumugod si Little Ors Jr., isang higanteng lahi ni Ors, giniba niya ang isang barko at nakalusot sa depensa ng Marines, papalapit ng papalapit sa plaza, kahit pinipigilan siya ni Ace, naalala niya ang sombrerong ginawa sa kanya ni Ace, ngunit sa huli ay napuruhan siya, tinamaan ng Ursus Shock ni Kuma, pinutol ni Doflamingo ang kanyang paa, at sinaksak siya ni Moria gamit ang mga anino, bumagsak siya, pilit pa ring inaabot si Ace. Sa kalagitnaan ng laban, mabilis na tinalo ni Whitebeard si Vice Admiral Ronsa, muling pinakita ang agwat ng kanilang lakas, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na sugurin ang plaza. Samantala, umatras si Kobe at Helmepo dahil sa takot at nakita nila si Akainu na pumatay ng isang marine dahil sa pagiging duwag, dahilan para mas lalo silang natakot, biglang may bumagsak mula sa langit, si Luffy at ang mga tumakas mula sa Impel Down, ay nakarating na at sumali na rin sa digmaan. Bago pa mangyari ang lahat dahil sa malaking alon na gawa ni Whitebeard kanina, gumawa sila ng paraan. Sinubukan ni Luffy at ang kanyang mga kasama na sakyan ang malaking alon papasok sa Marineford, ngunit pinatigas ito ni Aokiji at naiwan silang nakabitin. Dumating din ang balitang pinaaga ang bitay kay Ace, kaya lalo silang nagmadali, nang mabasag ang yelo sa ilalim nila, nahulog sila sa butas na ginawa ni Jozo. Nakita ni Luffy na buhay pa si Ace, sa kaguluhan, napigilan niya si Crocodile na umatake kay Whitebeard, napansin ni Whitebeard ang sombrero ni Shanks kay Luffy, ngunit buong tapang na sinabi ni Luffy na ililigtas niya si Ace at siya ang magiging hari ng mga pirata, kaagad sumugod siya sa Marines para iligtas ang kanyang kapatid. Inatake siya ni Kizaru gamit ang laser, pero sinalo siya ni Ivankov, na hinarap naman ni Kuma, muntik mahuli siya ni Hina, pero nakatakas gamit ang kanyang gear second. Samantala, sa kabilang panig, hirap ang Whitebeard Pirates laban sa mga Vice Admirals, nagpalabas ng zombie si Moria para harangan si Luffy, ngunit dumating si Jinbei at isang malakas na hampas lang, tinapos ang mga ito. Sumigaw si Ace, sinasabing tumigil na si Luffy dahil ayaw niyang sagipin siya ng isang mahina, pero ang totoo, nag-aalala lang siya para sa buhay ng kapatid niya, hindi siya pinakinggan ni Luffy, at ginamit ang Gear Third para talunin ang isang higanteng marine, kasabay nito, ibinunyag ni Sengoku sa buong mundo na si Luffy ay anak ni Dragon, ang pinuno ng Revolutionary Army. Samantala, pinilit ni Whitebeard si Buggy na tumulong sa kanya, gamit ang dami ng mga tagahanga ni Buggy, natalo rin ni Jinbei si Moria, nahuli ni Smoker si Luffy. Ngunit si Hancock, dahil sa galit ay tinamaan si Smoker gamit ang kanyang hockey. Nakipaglaban si Ivankov kay Kuma at nalaman ng malungkot na katotohanan, binura na ang isip ni Kuma at isa na lamang siyang sandatang kontrolado ng Marines. Sa kaguluhan, lihim na ibinigay ni Hancock ang susi ng posas ni Ace kay Luffy, sabay pangangarap tungkol sa kasal nila.
Patuloy na lumala ang labanan, sinubukan muli ni Crocodile na atakihin si Whitebeard, pero hinarang siya ni Jozo, ngunit pinigil naman si Jozo ni Doflamingo. Sinubukan ni Mihawk na patumbahin si Luffy, pinutol ang mga Newkama fighters at napaatras pa si Jinbei. Nakaligtas si Luffy gamit si Buggy bilang panangga, hanggang dumating si Vista, ang 5th Division Commander, para harapin si Mihawk. Inutusan ni Sengoku na ihinto ang broadcast, pero patuloy pa rin itong napapanood sa buong mundo gamit ang Denden Mushi na nakuha ni Buggy. Sa kasikatan, nagmukhang bayani si Buggy, ngunit biglang lumitaw si Squard, isa sa mga kakampi, at sinaksak si Whitebeard. Naniwala siya sa kasinungalingan ng Marines na isasakripisyo ni Whitebeard ang kanyang mga kasama, bumagsak ang morale ng iba dahil dito. Ngunit pinatawad ni Whitebeard si Squard at ibinunyag ang panlilinlang ng Marines. Dahil dito, muling nabuhayan ng loob ang kanyang mga tauhan. Idineklara ni Whitebeard na pangungunahan niya ang laban kahit kapalit ang kanyang buhay, at muli siyang sumugod sa gitna ng digmaan. Itinaas ng Marines ang napakalalaking pader sa paligid ng plaza, kaya't natrap ang mga pirata. Kasabay nito, bumuhos ang magma ni Akaino gamit ang kanyang atakeng meteor volcano, natunaw ang yelo at nasira ang mga barko ni Whitebeard, nalaglag ang mga pirata sa kumukulong dagat habang papalapit mula sa likuran ang mga pasifista, lalong naging desperado ang labanan. Inihagis ni Jinbei si Luffy patawid ng pader para makarating siya kay Ace, hinarap niya ang tatlo. Galit na galit, inatake niya mismo ang tatlong malalaking ulo ng Admirals. Namangha ang lahat sa tapang niya, ngunit tinamaan siya ni Kizaru at bumagsak, sugatan at halos di makabangon. Inakala ng mga tagapagpatupad na tapusin na si Ace, pero biglang sumingit si Crocodile, hindi para kay Whitebeard, kundi para lang hindi magwagi ang Marines. Sinagip si Luffy ni Marco mula sa kontra-atake ni Aokiji, habang lihim na nakaligtas si Mr. 3 sa ilalim ng Marineford. Sa puntong iyon, inilabas ni Whitebeard ang kanyang huling plano, isang malaking barko ang umahan, tinulak papasok ng katawan ni Ors Jr., at nagsimula ang mga pirata na sumugod diretso sa gitna ng Marineford. Ngayon, si Sengoku at Garp ay naghanda na ring lumaban mismo habang papalapit ang digmaan sa rurok nito. Si Luffy, pagod na pagod at sugatan, ay halos bumigay matapos labanan ng mga Vice Admiral at si Kizaru, pati si Whitebeard ay napangiti, namamangha sa tibay ng loob ni Luffy para sa kanyang kapatid. Nagpatuloy ang banggaan, nakipaglaban si Akaino kay Whitebeard habang ang mga kakampi nilang pirata ay hirap laban sa mga pasifista. Si Marco ay lumipad para tumulong, ngunit hinarang siya ni Garp na nagsabi, kung gusto niyong iligtas si Ace, kailangan muna ninyong patayin ako. Sa ibabaw ng entablado, napaisip si Ace tungkol sa kanyang buhay, kung paano siya lagi nalalaban kapag may nanlalait sa kanyang ama na si Roger, at kung paanong lagi niyang tinatanong kung dapat ba talaga siyang ipinanganak. Pero sa pagtingin sa dami ng taong nakikipaglaban para sa kanya, nagbago ang kanyang puso. Sa unang pagkakataon, inamin niya sa sarili, gusto niyang mabuhay. Ngunit si Whitebeard, dala ng edad at sakit, ay natama ng malalakas na atake ni Akaino. Dahil dito, nakakita ng pagkakataon sina Kizaru at Aokiji para saktan sina Marco at Jozo. Samantala, si Luffy, ubos na ang lakas, ay nagmakaawa kay Ivankov na bigyan pa siya ng tension hormones. Dahil sa matinding determinasyon na mailigtas si Ace, pilit pa rin siyang tumayo at sumugod papasok sa gitna ng digmaan. Habang sumisigaw siya na ililigtas niya ang kanyang kapatid, bigla niyang nailabas ang Conqueror's Haki nang hindi niya namamalayan. Sa isang iglap, maraming Marines at mga kalaban na may mahinang espiritu ang nawala ng malay. Nagulat ang lahat, pati sina Whitebeard, mga commanders, at mismong mga admiral, dahil pambihirang kapangyarihan lamang iyon na mayroon ang iilang makapangyarihang tao sa mundo. Ito ang unang malinaw na patunay na si Luffy ay may dalang kapangyarihan ng isang tunay na itinadhana. Nakita ni Whitebeard ang kanyang pagsusumikap at inutos sa lahat na tauhab na suportahan siya. Dahil sa tulong ni na Crocodile at Hancock, nakalusot si Luffy papunta sa entablado. Gumawa si Inazuma ng tulay, ngunit hinarang siya ni Garp, nagharap ang maglolo, at nagpalitan ng suntok. Naalala ni Garp ang panahong sinanay niya si Luffy na maging isang marine, pero nang dumating ang sandali, nag-alinlangan siya. Natulak siya ni Luffy at dumiretso ang apo niya kay Ace.
Nang malapit na si Luffy, sinira ni Kizaru ang susi gamit ang kanyang sinag ng liwanag, si Sengoku naman ay nagbago ng anyo bilang isang napakalaking gintong Buddha para durugin silang dalawa. Pero sa huling saglit, si Mr. 3 na nagkunwaring executioner ay gumawa ng kopya ng susi gamit ang wax at nabuksan ang posas ni Ace, gumuho ang entablado dahil sa putok pero nasagip sila ni Ace gamit ang kanyang apoy. Nakalaya na si Ace, magkaharap silang magkapatid at nakipaglaban ng magkasama, muling naglakas loob ang Whitebeard Pirates para makatakas, ngunit hinarang ng mga admiral, si Squad, na nagtangkang bumawi, ay pinigil ang Marines para patunayan ang kanyang katapatan, pero nagpasya na si Whitebeard sa kanyang kapalaran, idineklara niyang isa na lamang siyang labi ng lumang panahon at inutusan ang kanyang mga anak na magpatuloy sa bagong mundo kahit wala na siya. Samantala, patuloy na nakikita ng buong mundo ang digmaan dahil sa broadcast ni Buggy, lalong tumibay ang loob ni Ace hanggang hamakin ni Akainu si Whitebeard at sabihing hindi siya kailanman nahihigit kay Roger. Sa kabila ng babala ng kanyang mga kasama, hinarap ni Ace si Akainu, ngunit mas malakas ang magma kaysa sa apoy, natamon si Ace at halos mawala ng lakas nang umatake si Akainu para patayin si Luffy, humarang si Ace at isinakripisyo ang sarili. Parang tumigil ang oras, nakitang tinamaan ng kanyang kapatid, napasigaw si Luffy sa matinding sakit, unti-unting nawala ang Viv record ni Ace habang bumubuka ang malalim na sugat sa kanyang dibdib. Pinigilan ni na Jinbei, Marco, at Vista si Akainu, habang si Garp ay halos sumabog sa galit ngunit buti ay hinawakan ni Sengoku. Sa kanyang huling sandali, humingi ng tawad si Ace kay Luffy dahil hindi siya nakaligtas sa kanyang pangarap at dahil hindi siya tunay na nailigtas, inamin niyang kinatatakutan niya kung dapat ba talaga siyang nabuhay. Ngunit may ngiti siyang nagpasalamat kay Luffy, kay Whitebeard, at sa kanyang mga kasama sa pagmamahal na ibinigay nila sa kanya. At doon, namatay si Ace sa bisig ng kanyang kapatid. Tuluyang gumuho ang isip ni Luffy, napasigaw sa matinding pighati, sinubukan siyang tapusin ni Akainu, pero mabilis siyang tinakas ni Jinbei habang si Marco ang sumalag. Sa galit, ibinuhos ni Whitebeard ang kanyang buong puot kay Akainu, nilindol ang buong Marineford. Ngunit hindi pa tapos ang laban, dumating ang Blackbeard Pirates, kasama ang mga malulupit na bilanggo mula sa Impel Down. Inamin ni Blackbeard na ang pagiging warlord ay panlilinlang lang para makapasok sa Impel Down. Ngayon, sabay-sabay nilang inatake si Whitebeard, matindi pa rin siyang lumaban, pero nasugatan na ng husto. Sa kanyang huling hininga, idineklara niya na ang One Piece ay totoo. Namatay siyang nakatayo, may daan-daang sugat, pero ni isa walang sa kanyang likod. Tinaakpan ni Blackbeard ng tela ang katawan ni Whitebeard nang muling lumitaw, taglay na niya, hindi lamang ang kapangyarihan ng dilim, kundi pati ang lindol ni Whitebeard. Nagulat ang lahat, pirata at marines, nang ideklara niya ang pagsisimula ng kanyang era. Agad siyang hinarap ni Sengoku para ipagtanggol ang Marineford. Samantala, tinatakas ni Jinbei si Luffy na walang malay, ngunit hinabol sila ni Akainu, tinamaan si Jinbei sa dibdib, nadamay din si Luffy, bumagsak silang dalawa, pero pumagit na si Crocodile para sayangin ang oras, dinala naman ni Buggy si Luffy hanggang biglang lumitaw si Trafalgar Law sakay ng kanyang barko na submarine, sinabi niya na magiging karibal niya si Luffy balang araw, at isinakay ito para gamutin. Sa loob ng Marineford, patuloy na nakikipaglaban sina Sengoku at Garp laban kay Blackbeard, habang sinubukan pa ring habulin ng Marines ang mga tumatakas. Nang subukan ni Kizaru na pigilan si Law, biglang bumagsak si Kobe sa dami ng tinig ng mga namamatay na naririnig niya. Hindi na niya kinaya at sumigaw na itigil na ang digmaan. Galit na galit si Akainu at gusto nang patayin si Kobe, pero biglang dumating si Red Hair Shanks, sinalag niya ito, natahimik ang lahat nang may biglang dumating na isang Yonko at idineklara niyang dapat nang tapusin ang digmaan. Ipinasa niya kay Buggy ang sombrero ni Luffy para maibalik sa kanya, bagamat gustong makita ni Shanks si Luffy, alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Sa pagharap ni Shanks kasama ang kanyang crew, natigil ang lahat, walang naglakas ng loob na lumaban, natapos ang digmaan sa Marineford. Lumapit si Shanks kay Sengoku at sinabing, kung nais niyong tapusin ang digmaan, kami na ang bahala sa paglibing sa mga nasawi, wala nang kailangang mamatay pa. Tinanggap naman ni Sengoku ang alok ni Shanks, bilang respeto sa kanyang pangalan at katayuan bilang isa sa mga Yonko. Kumalat ang balita sa buong mundo, patay na si Whitebeard, patay na si Ace, nagbago na ang panahon ng mga pirata at nagsimula na ang bagong era ng mga pirata. Matapos ang digmaan, yumanig ang mundo, galit si Sengoku kay Blackbeard, at itinago ng world government ang balitang maraming preso mula level 6 ng Impel Down ang nakatakas.
Samantala, lumitaw ang submarine ni Law malapit sa barko ng Marines kung saan naroon si Hancock. Inayos ni Hancock na samahan sila pabalik sa Amazon Lily, ngunit sa maraming isla na dating nasa ilalim ng proteksyon ni Whitebeard, ay nagsimula ng kumalat ang kaguluhan. Makalipas ang 2 linggo, nagising si Luffy, pananghinaan siya ng loob at nalunod sa lungkot dahil sa pagkamatay ni Ace, umalis siya at tumakbo sa gubat habang nagluluksa, patuloy pa ring inaalagaan siya ni Hancock, ipinaghahanda ng pagkain kahit siya mismo ay hindi kumakain. Natagpuan siya ni Jinbei at kinausap, doon nagsimula ang flashback, ipinakita ang pagkabata ni Luffy, dinala siya ni Garp kay Daden, kung saan una niyang nakilala si Ace, noong una'y tinanggihan siya ni Ace, pero matyaga siyang sumunod, kalaunan, nakilala rin nila si Sobo, isang batang gustong lumaya mula sa buhay bilang marangal, sa umpisa'y laging may away, pero kalaunan naging matalik na magkaibigan sila, naglakbay, ng arap, at nagsumpaan bilang magkakapatid sa dugo. Nang tangkain ni Sobo na magliyag, binaril at pinasabog ng Celestial Dragon ang kanyang bangka, naniwala sina Ace at Luffy na patay na siya, ngunit bago siya lumisan, nagsulat si Sobo ng liham para kay Ace, hinihiling na alagaan si Luffy, bagamat sugatan ng puso nila, nagpatuloy silang magkasama. Bumalik sa kasalukuyan, humagulhol si Luffy sa kanyang kahinaan, pinasaya siya ni Jinbei, pinaalala na pinili mismo ni Ace ang kanyang landas, si Garpman ay tahimik na nagdusa, habang si Dadan ay galit na galit, ibinuhos ang sakit at hinanakit. Samantala, si Shanks ay nagsagawa ng libing para kina Ace at Whitebeard bilang pagbibigay galang, bago muling naglayag. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, pinaalalahanan siya ni Jinbei na bagamat nawala na si Ace, ay hindi pa siya nag-iisa. Sinabi ni Jinbei sa kanya na, huwag mong sukatin ang nawala mo, kundi pahalagahan mo kung ano pa ang natitira sa'yo. Doon naalala ni Luffy na may mga kaibigan pa siyang naghihintay sa kanya, ang kanyang crew, ang Straw Hat Pirates. Sa sandaling iyon, muling nabuhay ang kanyang determinasyon. Pagkatapos ng digmaan sa Marineford, kumalat sa buong mundo ang balita tungkol sa pagkamatay ni Ace at Whitebeard. Sa iba't ibang dako ng dagat, nalaman ng mga Straw Hat Pirates ang nakalulungkot na balita habang sila ay kanya-kanyang nakahiwalay sa mga isla na kinasadlakan nila, nabalitaan nila ang sinapit ni Luffy, at labis silang nabahala sa kalagayan ng kanilang kapitan, nais nilang agad na bumalik upang makasama siya, ngunit wala ni isa sa kanila ang may kakayahang gawin iyon sa panahong iyon. Samantala, matapos may libing sina Ace at Whitebeard, nagpasya si Luffy na bumalik sa Marineford kasama sina Jinbei at Rayleigh. Doon, tumunog siya ng Ox Bell ng 16 na beses at nag-alay ng bulaklak sa libingan nina Ace at Whitebeard bilang pag-alala at pagpupugay sa dalawang dakilang mandirigma. Ang larawang kuha ng press mula sa ginawa niyang iyon ay mabilis na kumalat sa buong mundo. Nang kumalat ang larawan ni Luffy sa dyaryo, umalingaw-ngaw ang pangalan ng Straw Hat sa buong mundo. Nabigla ang lahat mula sa mga pirata hanggang sa mga opisyal ng pamahalaan, sa Marine Headquarters, napatigil si Sengoku, tahimik na pinanood ang larawan ni Luffy habang hawak ang dyaryo, ang mga admiral, pati ang Five Elders o kilala sa Gore Ose sa itaas ng world government, ay nagulat sa ginawang iyon, para sa kanila, isang kabaliwan ang bumalik sa lugar kung saan halos ikinamatay niya ang kanyang buhay, ngunit para kay Luffy, ito ay isang mensahe, isang panata. Nang makita ito ng Straw Hat sa dyaryo, naunawaan nila ang tunay na mensaheng nais iparating ni Luffy, ang 3D2Y, na ang ibig sabihin ay hindi pa sila dapat magkita ngayon. Sa halip, kailangan muna nilang magpalakas sa loob ng 2 taon bago muling maglakbay bilang isang mas matatag na grupo. Pagkatapos maunawaan ang mensaheng iyon, nagsimula silang magsanay sa kani-kanilang kinaroroonan. Si Zoro ay nagsanay sa ilalim ni Dracula Mihawk sa Kuraigana Island. Si Nami ay pinag-aralan ng klima at panahon sa Weathera sa Sky Islands. Si Usopp ay sinanay ang sarili kasama si Heracles sa Bowen Island, si Sanji ay nagtiis at nagsanay sa Kamabaka Kingdom, si Chopper ay nagsanay sa mga higanteng ibon at sa isang katutubong tribo sa Torino Kingdom, si Robin naman ay pinrotektahan at tinulungan ng Revolutionary Army, si Frankie ay natuklasan ang lumang laboratorio ni Vegapunk sa Kerekori Island, samantalang si Brook ay napagkamalan bilang isang demonyo at naging tanyag na music hero sa isang lugar. Habang ang bawat isa ay nagpapalakas, sinimulan naman ni Luffy ang kanyang matinding pagsasanay sa Roscana Island sa tulong ni Rayleigh. Doon, natutunan niya ang paggamit ng hockey at hinasa ang kanyang kakayahan sa loob ng 2 taon. At makalipas ang 2 taon, tahimik na pumasok ang mundo ng One Piece sa bagong yugto habang naghahanda ang Straw Hat Pirates na muling magsama. Sa bar ni Shaki, nagpasalamat si Sanji kina Deval at sa Flying Fish Riders dahil pinrotektahan nila ang Thousand Sunny habang wala ang crew.
Samantala, nagkamali si Chopper at sinundan ng isang grupo ng mga impostor na nagkukunwaring Straw Hats, habang si Robin naman ay patuloy na iniiwasan ng mga ahente ng gobyerno na humahabol sa kanya. Pagbalik ni Luffy matapos ang 2 taong pagsasanay, madali niyang tinalo ang mga pekeng Straw Hats gamit ang bago niyang lakas at haki. Sa huli, muling nagtagpo sina Sanji at Zoro, na casual lang na nag-aaway at nag-iinitan at sabay na nagtungo upang makasama ang iba. Si Robin naman ay nakarating sa Thousand Sunny at nagkita muli kay Frankie, na nag-upgrade ng barko gamit ang bagong teknolohiya. Samantala, sina Sentomaru at ang mga pasifista ay nagpunta sa Sabaody matapos marinig ang balitang bumalik si Luffy. Sa Grove, maraming pirata ang nagtipon, naniniwalang ang pekeng Straw Hat Luffy ay totoo, kasama rito ang magkapatid na sina Caribou at Corribo, na kinatatakutan pa ng ibang pirata. Ngunit nang dumating ang tunay na Luffy, nalantad ang katotohanan, ipinahayag ni Sentomaru na ang pekeng Luffy ay si Dem Arrow Black at mabilis na natalo ang kanyang grupo. Pagdating ng Marines at Pacifiste, ay ipinakita ni Luffy ang tunay niyang lakas. Sa isang suntok lamang, winasak niya ang PX-5, ikinagulat ng lahat. Ipinakita rin ni Sanji at Zoro ang kanilang bagong kakayahan, na ngayon kayang talunin ang mga Pacifiste na minsang nagpahirap sa kanila. Nagpaalam si Luffy kay Rayleigh bago tuluyang simulan muli ang kanilang paglalakbay. Buong pusong nagpasalamat siya sa lahat ng itinuro nito, sa lakas, sa tiwala, at sa panahong ibinigay upang siya ay tumatag. Tahimik nang umiti si Rayleigh, alam niyang handa na si Luffy harapin ang bagong mundo bilang tunay na kapitan ng Straw Hat Pirates. Pagkaalis ni Luffy, mabilis na sumugod ang mga Marines upang pigilan ang crew. Ngunit hamarang si Rayleigh, sa isang iglap, hinati niya ang lupa, nagkaroon ng napakalalim na hiwa na naghiwalay sa kanya at sa mga kalaban. Sabay sabi niyang, ang sino mang lalampas dito, ay tiyak na mamamatay. Samantala, bawat kasapi ng Straw Hat ay humarap sa sariling laban, tinulungan ni Heracles si Usopp upang talunin ang mga Marines, ginamit ni Nami ang bago niyang kaalaman sa panahon upang lituhin ang mga kalaban, at si Sanji, kasama ang mga Okama, ay nagtagumpay rin laban sa kanilang mga sumalakay. Pagbalik sa Sabaody Archipelago, muling nagkita-kita ang buong Straw Hat crew, mas malakas, mas matatag, at mas handa kaysa dati. Sa tulong ni Rayleigh at Shaggy, matagumpay nilang napigilan ang mga Marines at nakasakay sila sa Thousand Sunny, at matapos ang 2 mahabang taon ng paghihintay, muling naglayag ang Straw Hat Pirates mula sa Sabaody Archipelago, patungo sa kanilang bagong destinasyon, Fishman Island. Samantala, ang Straw Hat ni Luffy ay dati palang pag-aari ni Roger noong una silang nagkakilala ilang dekada na ang nakalipas. Habang pinagmamasdan ng Straw Hats ang malawak na bahagi ng malalim na karagatan, ipinaliwanag ni Nami na kung masyadong maraming butas ang mabubuo sa barko, maaaring pumutok ang patong nito at masira ang Thousand Sunny. Ibinunyag ni Frankie na dinala si Hatchan sa Fishman Island dahil siya ay malubhang nasugatan nang subukang sakupin ng Marines ang Thousand Sunny. Ipinahayag din na ipinaalam ni Kuma kay Rayleigh na ipinadala niya ang Straw Hats upang tulungan sila dahil siya ay isang revolusyonaryo at muling na program upang protektahan ang Thousand Sunny hanggang sa kanilang pagdating. Di nagtagal, napansin ng crew na sila ay sinusundan ni Caribou. Ginamit ni Caribou si Momo, ang sikaw na dating pag-aari ni Arlong, bilang sakay, at naghanda siya at ang kanyang mga tauhan ng isang panimulang pag-atake. Iniutos ni Caribou ang atake, ngunit natakot si Momo sa biglaang pagdating ni Luffy at Sanji, kaya tumakas kasama ang crew, na nagbigay daan sa Straw Hats upang mahuli si Caribou. Habang pinag-uusapan ng mga agos ng dagat, diretsyong tinungo ng barko ang isang napakalaking ilalim dagat na talon, na kilala bilang Downward Plume. Doon, natuklasan nila ang isang higanteng kraken na matagal nang sumisira ng mga barko, winasak ang barko ni Caribou at tila pinatay ang kanyang crew. Pinagsama ng Straw Hats ang kanilang lakas upang talunin ang kraken, ngunit nahila sila sa isang vortex na dinala ang Thousand Sunny ng mas malalim sa dagat. Pinaganya ni Frankie ang Kude Burst upang itulak pa ang barko sa dagat. Di nagtagal, inatake sila ni Enkoro, isang higanteng anglerfish, hanggang sa dumating si Wadatsumi, isang higanteng sea giant, at pinukpok ito. Akala ng crew ligtas na sila, biglang lumitaw ang isang barko na tinatawag na Flying Dutchman, na nagdulot ng takot sa kanila. Ipinakilala ng kapitan nitong si Vanderdecken IX ang kanyang sarili at iniutos kay Wadatsumi at Enkoro na patayin ang Straw Hats. Sa oras na iyon, dumating si Surem, ang Kraken, at tinulungan ng Straw Hats na talunin si Wadatsumi at mailigtas sila. Pinilit ng isang pagsabog ng bulkan si Vanderdecken at ang kanyang crew na umatras. Ginamit nila si Surem bilang gabay, at mas lumalim pa ang paglalakbay ng Straw Hats sa dagat hanggang sa maipit sila ng isa pang crew ng Fishman.
Inalok ni Hammond, isang miyembro ng New Fishman Pirates, si Luffy na sumama sa kanila, ngunit tumanggi siya. Sa pamamagitan ng huling coup de burst, nakatakas ang Straw Hat sa Thousand Sunny at sa wakas ay nakarating sa Fishman Island. Pagdating nila, bumagsak ang protective bubble sa paligid ng isla, kaya pumasok ang barko at muling naghiwalay ang crew. Nagising sina Luffy, Usopp, Sanji, at Chopper sa isang kwarto at muling nagkita kay Kami, na nagsabi na gumagaling na si Hatchan mula sa kanyang mga sugat. Naglakbay ang lima ng magkasama sa distrito at nakilala ang mga lokal na mermaids, na labis na ikinatuwa ni Sanji. Samantala, iniutos ni Hordy Jones kay Hammond na dalhin si Luffy sa kanya. Iniligtas ni Frankie si Robin at muling nagkita kay Nami. Ipinabatid ng 5 Madoka Mermaid quintuplet sa crew na paparating ang isang royal ship. Nang dumating ito, dala ang 3 prinsipe na sina Fukuboshi, Manboshi, at Raboshi. Napilitang magtago si Sanji, ngunit nagkaroon siya ng pagdurugo sa ilong at napahimatay, kaya iniutos ng 3 prinsipe sa kanilang amo knights na atakihin si Luffy at ang iba. Sa ibang bahagi, nagising si Zoro sa isa pang lugar sa isla at hinarap ng isa pang grupo ng Amo Knights. Nang tanungin ni Chopper kung maaari bang mag-donate ng dugo ang Fishman para kay Sanji, tumanggi si Hammond at ang iba. Nakipaglaban si Luffy sa mga pirata, gamit pa ang kanyang hockey techniques laban sa isang Sea King, bago sila ni Kami at ang iba ay sumakay sa barko ng Royal Prince. Ipinaliwanag ni Fukuboshi sa mga mermaids na kilalang pirata si Luffy at hindi siya makakadaan sa immigration, at ihahatid nila ang mensahe ni Jinbei bago siya umalis. Tumanggap si Sanji ng blood transfusion mula sa 2 Okamas sa Mermaid Cafe. Ibinunyag niya na hindi lang pinatamaan si Luffy ng lason, kundi dahil sa nakaraang laban ng kapitan kay Magellan, nakabuo na siya ng immunity dito. Tinanong ni Kami si Madam Shirley, isang fortune teller at may-ari ng restaurant, tungkol kay Sanji, kaya nakapasok sina Luffy at Usopp sa kanyang kwarto. Ibinunyag na hinulaan ni Charlie ang Great Pirate Era at mga nakaraang digmaan, kabilang ang kamatayan ni Whitebeard. Kalaunan, muling nagkita ang Straw Hats kina Brook at Papago. Ipinakita rin na si Vanderdecken ay nagpapadala ng sulat sa prinsesa linggo-linggo. Dahil dito, bumuo sina Neptune at ang kanyang mga anak ng isang hukbo upang subaybayan si Vanderdecken sa loob ng maraming taon. Nang tanungin ni Luffy tungkol sa malapit na candy factory, nalaman niya na nasa ilalim na ng proteksyon ni Big Mom ang isla mula nang mamatay si Whitebeard. Samantala, nag-alala si Charlie sa kanyang hula na baka tuluyang masira ang isla dahil kay Luffy. Sa bukas na dagat, naalala ni Yaro na inatake siya ng New Fishman Pirates at nangako na hindi na babalik. Samantala, muling nagkita si Nami sa crew habang lumitaw si Neptune, ang hari ng Fishman Island, kasama ang kanyang whaleho at ang shark na si Megalo. Iniimbitahan ang Straw Hat sa Ryugu Palace para sa isang bangkwete. Gamit ang energy steroids, winasak ni Hordy ang barko ni Jero gamit lamang ang kanyang panga habang nakakadena ang kanyang mga kamay. Ipinaliwanag ni Zeo, isa sa mga tauhan ni Hordy, na ang mga fishmen ay may 10 beses na lakas kumpara sa tao, at pinalalakas pa ng energy steroids ang kanilang kapangyarihan sa bawat tableta. Ipinahayag din niya na winasak ng mga tao ang mga layunin ni Fisher Tiger at Arlong. Iniutos ni Hordy ang kanyang crew na patayin si Neptune at gawing mas superior ang mga fishmen. Nakawala si Kerebo mula sa mga patibong ni Baron, inatake si Ishili at ang mga mermaids gamit ang kanyang swamp powers. Nalaman ni Fukuboshi na may nakita si Charlie na hula na sisirain ni Luffy ang isla at iniutos na harapin agad ang Straw Hats. Samantala, sa Ryugu Palace, ibinunyag ni Nami na naghahanap si Robin ng mga pahiwatig tungkol sa mahalagang kasaysayan, at hinahanap ni Frankie ang kamag-anak ni Tom. Ipinaliwanag ni Neptune na ang Fishman Island ay pinapalakas ng mga ugat ng Sunlight Tree Eve, na nagbibigay din ng hangin sa dagat. Pinagalitan siya ng mga tagapayo sa kaharian dahil iniwan ng palasyo na walang depensa at ipinaalam sa Straw Hats na nakatanggap sila ng mensahe mula kay Fukuboshi. Pumasok si Luffy sa Hardshell Tower ng palasyo at nakakita ng pagkain, ngunit aksidenteng natagpuan ng isang higanteng mermaid princess. Hinarap siya nito, sinabi na hindi siya natatakot dahil siya ay anak ni King Neptune, at napaiyak bigla. Sa ilalim ng dagat, ipinakita ni Vanderdecken ang kanyang plano na pakasalan ang prinsesa, gamit ang sumpa ng kanyang Mark Fruit upang ihagis ang isang higanteng palakol sa kanya. Samantala, sa Ryugu Palace, inakusahan ng Left Minister ang Straw Hats na may plano silang sirain ang isla at dukutin ang mga mermaid. Iniligtas ni Luffy si Princess Shirahoshi sa pamamagitan ng paghinto sa isang palakol bago pumasok ang mga gwardya ng palasyo. Itinago siya ng prinsesa at ipinaliwanag na ikukulong ang Straw Hats sa dungeon ng kastilyo, habang si Zoro ay nahuli na.
Nagpaumanhin si Shirahoshi sa dati niyang bastos na asal at ibinunyag na nakulong siya sa isang tore sa loob ng 10 taon, ipinahayag niya ang kanyang kagustuhang makita ang mundo, at hinikayat siya ni Luffy na sumama sa kanya palabas ng palasyo. Samantala, hinarap ni Nami, Usopp, at Brook ang mga gwardya ng palasyo, at dumating si Zoro, na nakatakas, upang sumama sa kanila. Sa barkong Noah, nakipagkita si Decken kay Hordy, at bumuo sila ng alyansa upang ganap na sirain ang Fishman Island. Sa palasyo, tinali ni Nami, Usopp, Brook, at Zoro si King Neptune, ang mga minister, at ang mga gwardya, nang sinubukang tumakas ng isa sa mga minister kasama si Nami dahil sa log post, dumating ang 3 prinsipe at nakilala ang crew. Iniutos ni Fukuboshi kay Zoro na tipunin ang natitirang Straw Hats at agad na umalis, ibinunyag din na ang mensahe ni Jinbei ay iwasang makipaglaban kay Hordy. Nagpasya sina Luffy at Shirahoshi na umalis sa palasyo upang bisitahin ang Sea Forest, ginamit nila si Megalo upang makatakas habang nilalabanan ang mga pirata ni Decken. Sa southeastern side ng Fishman Island, nag-usap sina Frankie at Den, kapatid ni Tom, tungkol sa Thousand Sunny at nalaman na ang mga barkong nahuli sa Agos ay madalas na pupunta sa Sea Forest, kung saan maaaring naruroon ang Sunny. Samantala, sa Noah, nalaman ni Hatcha na gusto ni Hordy ng paghihiganti kay Luffy dahil sa pagsira sa plano ni Arlong at balak ipagpatuloy ang kanyang misyon, sinaksak ni Decken si Hatchan sa likod gamit ang kutsilyo, habang inihikayat ni Hordy ang kanyang tropa na salakayin ng Ryugu Palace. Sa Coral Hill, madaling nilaban ni Sanji ang mga sundalo ng isla bago matuklasan si Hatchan, na nagbabala tungkol sa paparating na pag-atake ni Hordy. Sa palasyo, ipinaalam ni na Brook at Right Minister ang lahat tungkol sa paglusob, nang harapin ng puwersa ni Hordy ang Straw Hats at si Neptune. Samantala, pinag-usapan ni na Luffy at Shirahoshi ang pagbisita sa puntod ng kanyang ina na si Otoheim sa Sea Forest. Doon, nagbigay pugay si Jinbei at sinabi na hindi niya malilimutan ang mga prinsipyo ng Reyna. Sa Coral Hill, idineklara ni Hordy na ito ang huling araw ng Ryugu Kingdom, at balak ng Fishman na palayasin ang mga tao sa isla. Pinangunahan ni Robin ang grupo ng mga armado upang kunin ang isang sinaunang poneglyph na konektado sa tunay na kasaysayan. Ipinaliwanag ni Neptune na hindi niya maibabalik ang Thousand Sunny o ang ibang crew maliban kung ligtas na makakabalik si Shirahoshi. Nauna nang natuklasan ni na Frankie at Den ang barko. Dumating na sa wakas si Hordy at Decken sa palasyo. Inihagis ni Decken ang isang coral patungo kay Shirahoshi, habang pinipigilan ng Fishman si Luffy, na hindi alam na papalapit na siya kay Shirahoshi. Nang tanggihan ni Shirahoshi si Decken, inatake siya nito, ngunit pinigilan ni Luffy at natalo niya si Decken gamit ang kanyang jet hammer. Tumakas sila patungo sa Sea Forest, sinundan ni Nami. Sa Ryugu Palace, ginamit ni Zoro ang Lion Strike technique laban kay Hordy, na tila natalo siya, ngunit gumamit ang isang Fishman ng energy steroid upang palakasin si Hordy, na muling umatake at nahuli ang grupo. Samantala, nakarating ang natitirang Straw Hats sa Sea Forest at muling nagkita kay Jinbei, na nagulat na umalis na si Shirahoshi sa palasyo. Natuklasan ni Luffy ang puntod ni Otoheim, at ipinaliwanag ni Jinbei na hindi makadalo si Shirahoshi sa libing ng kanyang ina dahil sa lason mula kay Decken. Ibinunyag din ni Jinbei na ipinadala niya si Arlong sa East Blue 11 taon na ang nakalilipas, na ikinagulat ni Nami. Sa Fishman Island, ginulpi ni na Icarus, Zeo, at Hayazo ang mga mamamayan na tumangging tumapak sa portrait ni Otoheim. Hinarap ni Fukuboshi si Dosen, na ikinagulat ng karamihan. Binalaan ni Sanji si Jinbei na baka hindi patawarin ng Fishman ang mga tao dahil sa ginawa ni Arlong kay Nami. Ipinahayag na matagal nang nakakaranas ng diskriminasyon mula sa tao at Fishman ang Ryugu Kingdom. Nagtrabaho si Jinbei para sa Sun Pirates sa ilalim ni Captain Fisher Tiger, na kasama si Otoheim, na naghahangad ng kapayapaan sa pagitan ng Fishman at tao. 16 na taon bago dumating ang Straw Hats, hinarap ni Queen Otoheim ang isang magnanakaw na nasaktan ng kanyang kamay. Sa kabila ng sugat, sinaway niya ito at pinayuhan na itama ang buhay, at ipinaalam na dapat makapasok ang Ryugu Kingdom sa ibabaw at nagpetisyon para sa pantay na karapatan ng tao at Fishman. Hindi nagkaintindihan sina Arlong at Jinbei tungkol sa layunin ni Otoheim. Dumating si Tiger at kalaunan ay naging adventurer. Si Arlong ay napunta sa ibabaw, at sumali si Jinbei sa hukbo, na itatag nila ang Sun Pirates upang palayain ang mga alipin. Ipinagdiwang nila ang pag-atake ni Tiger sa Meridian. Ngunit si Arlong ay nagpasya sa ideya ng pagpatay sa tao. Pinayuhan ni Tiger na mali ang pumatay ng tao at pinahalagahan ang pakikipaglaban ng Sun Pirates para sa kalayaan. Nagtalo sila ni Arlong na dapat patayin ang tao bilang halimbawa, ngunit pinigilan siya ni Jinbei.
Nakakuha ng suporta si Otoheim sa kanyang petisyon, habang si Tiger ay naging wanted at inatas ang protektahan si Koala, isang batang alipin. Markado siya bilang bahagi ng Sun Pirates at tinulungan na muling makasama ang pamilya. Pininsala siya ng Marines sa pangunguna ni Strawberry, at pinayuhan ng crew na huwag isiwalat ang katotohanan tungkol sa kanyang nakaraan bilang alipin. Bumalik si Arlong sa Foulshoot Island upang atakihin ang tao, ngunit nahuli ni Borsellino, habang ipinagpatuloy ni Otoheim ang kampanya para sa pantay at malayang karapatan. Nang inalok ng world government si Jimbei ng posisyon sa Seven Warlords of the Sea upang isulong ang kapayapaan, pinalaya si Arlong mula sa Impel Down, ngunit ipinakita na siya ay kasabuat ng world government. Nakipaglaban si Jimbei ngunit hindi niya pinatay si Arlong dahil sa nakaraan nila. Naghiwalay ang Sun Pirates, at determinado si Queen Otoheim na ipagpatuloy ang kanyang misyon para sa kapayapaan at pantay na karapatan. Ilang araw pagkatapos, dumating ang Celestial Dragon na si Joss Guard sa isla, na ikinagalit ng mga tao. Sinubukan ng isa sa dating Sun Pirates na atakihin siya, ngunit pinigilan ni Otoheim ang galit na maipasa sa susunod na henerasyon. Binyantaan bigla ni Joss Guard si Otoheim, at hindi na sadya ni Shirahoshi na ginamit ang kanyang kapangyarihan para tawagin ang Sea Kings at nailigtas ang kanyang ina. Pagkatapos gumaling si Joss Guard kay Aladdin, nagpunta si Otoheim sa ibabaw upang makipagkasundo at pinanatili ang kapanatagan ng kanyang mga mamamayan. Samantala, sinubukan ni Vanderdecken na pakasalan si Shirahoshi gamit ang tamatabako upang pilitin siyang tumanda. Bumalik si Otoheim sa Fishman Island na may nakasulat na petisyon mula sa Celestial Dragon na sumusuporta sa kanyang layunin. Nahikayat niya ang mga tao na pirmahan ang petisyon at nakakuha ng pangako mula sa kanyang tatlong kapatid na protektahan siya. Kalaunan, sinunog ang karamihan sa mga pirma, at habang sinusubukang iligtas ang iba, binaril si Otoheim sa puso ng isang hindi kilalang salarin, at namatay. Bago mamatay, hinikayat niya ang pamilya na huwag galitin ang salarin at maging matapang sa pagpapatuloy ng kanyang misyon. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, pumatay si Hordy Jones ng isang tao at maling inakusahan ng mga tao na nagdulot ng takot at galit. Umiwas si King Neptune sa Hardshell Tower. Sa libing ni Otoheim, nagbigay ng mensahe si Fukaboshi sa mga tao sa pamamagitan ng transponder snail, na nangakong ipagpapatuloy ang laban sa diskriminasyon. Sa kasalukuyan, ibinunyag ni Jimbei na hindi niya napigilan ang pang-aapi ni Arlong sa East Blue, na ikinagalit ni Sonji, bagaman si Nami ay walang sama ng loob sa Fishman maliban kay Arlong. Ipinabatid ni Hacha na pumatay si Hordy ng anumang fishman na may kaugnayan sa tao. Ipinahayag ni Hordy sa transponder snail na ang mga fishman na kaalyado ng tao ay ipapalayas, at patatayuin niya si King Neptune sa loob ng 3 oras. Binanta rin niya ang sinumang pumirma sa petisyon ni Otoheim at ipinahayag ang layunin niyang patayin ang Straw Hat Pirates sa pagsuway sa plano ni Arlong. Sa Sea Forest, pinag-aralan ni Robin ang isang poneglyph na naglalaman ng paumanhin kay Joy Boy. Ipinabatid ni Jimbei sa Straw Hats na si Shirahoshi ang pangunahing target ni Hordy, kaya naghanda sina Luffy at ang prinsesa na harapin siya at ang New Fishman Pirates. Iginiit ni Luffy na ililigtas ang kanyang crew, na nagdulot ng pagtatalo kay Jimbei kung sino ang dapat lumaban kay Hordy, na naresolba ni Robin. Sinubukan ni Hordy na ilunod ang Straw Hats habang umiinom ng mas maraming energy steroids para palakasin ang kanyang kapangyarihan. Habang papunta sa plaza sina Shirahoshi sakay ni Megalo para pigilan si Hordy, bigla silang nahuli ng kalaban. Hindi na sila nakaiwas, kaya nahuli silang tatlo sa harap ng lahat. Hawak na ni Hordy Jones ang plaza, nakagapos si King Neptune at hinahanda na siyang bitiyin. Nasa bingit na ng kamatayan ng hari, sinabihan ni Jinbei si Luffy na huwag munang lumabas. Pero habang pinagmamasdan niya ang nangyayari, ang nalalapit na pagbitay kay Neptune, ang pang-aapi ng mga tauhan ni Hordy, at ang pag-iyak ni Shirahoshi, ay hindi na siya nakatiis. Sa huling sandali ng buhay ni King Neptune, biglang lumabas si Luffy mula sa bibig ni Megalo. Sa isang iglap, sinipa niya si Hordy Jones. Nagulat ang lahat, natigil ang pagbitay at napahinto ang mga humahawak kay Neptune. Tahimik lang si Luffy, pero ramdam ang bigat ng presensya niya. Dumating na rin ang mga Straw Hats, at doon nagsimula ang sagupaan. Sa isang iglap, ginamit ni Luffy ang Conqueror's Haki, at bumagsak ang lahat ng mahihinang kalaban, namangha ang lahat sa kanyang lakas. Isa-isa, ipinakita nila ang kani-kanilang kakayahan, sina Zoro, Sanji, Frankie, pati sina Brook at Robin. Kasama ni Jinbei, pinoprotektahan nila ang plaza at ang mga mamamayan ng Fishman Island, samantala, si Vanderdecken IX ay tuluyan ng nabaliw.
Itinuro ni Dekken ang barkong Noah patungo sa Fishman Island upang wasakin ito. Ginamit ni Shirahoshi ang kanyang sarili bilang pain para ilihis ang barko, at sinundan siya ni Luffy upang protektahan. Hinabol siya ni Horde, ngunit nakialam si Fukaboshi, at ipinagpatuloy ni Luffy ang laban. Inatake ni Dekken si Shirahoshi gamit ang proposal sa kasal at sunod-sunod na atake, na pinigilan ng kanyang mga kapatid. Ngayon, labis na pinalakas ng steroid si Horde at hinarap si Luffy sa deck ng Noah. Sinaksak niya si Dekken upang wasakin ang isla. Samantala, nakipaglaban ng iba pang Straw Hat sa New Fishman Pirates. Ginamit ni Brook ang Soul Solid upang talunin si Zeo. Ginamit ni Usopp ang Green Star Techniques upang talunin si Daruma. Panyanan ni Chopper si Dosen, at pinutok ni Frankie ang Giant Cannon upang pigilan ang mga atake sa crew. Sinubukan ni Wada-Tumi at Hayazo ang mga atake, ngunit pinigil sila ni Sanji, Zoro, at Robin. Sinubukan ni Horde, na pinalakas pa rin ng steroids, na ipagpatuloy ang atake, ngunit mas malakas ang kalooban at haki ni Luffy.